Kuya Vince, di ba may project pa tayo? Ayaw nga pala. Punta na kaya natin sila Ate Mai, tsaka si Ate PJ. Sige, tara. Ba kayo? Gagawa tayo ng project. Project? Ulit lang. Nag-update pa ako sa Twitter eh. Dali niya! Uy! Dapat wala niya yan! Dapat tayo mag-project! Malayo yung wifi. Sure ka ba talaga? Oo, tinext ko naman kanina. Kaya lang di nag-reply eh. Eh, baka wala nito. Tawagin mo nga pala. Nicole! Nicole! Oh, guys! Andiyan na pala kayo. Oo, kaya tumawa tayo sa asan si Leknek? Si Leknek? Nasa, kung tayo nanonood. Sige, puntahan ko na. Sige, tuloy kayo kayo. Oh guys, ano na pala gagawin natin sa project? Naisip pa ba kayo? Kung pumapasok muna tayo sa loob, diba? Ako eh, para makapagod din ako sa Twitter. Wala na kasi mobile ko eh. Sige, para magawa natin ng meeting. Ay nako, sige na, tara na. Ayun, may connection na. Girl, dito na muna tayo sa dining kasi baka mag-solve natin sila ng bakit? Hindi lang ba sila dito na dito? Oo eh. Paano pa kayo tayo may magagawang project? Grabe naman. Anong oras ba nagising ng kuya mo at nag-TV na naman agad? Tanghali na. Patingin nga ng cellphone mo. Kaya naman pala di ka nagre-reply. Nood ka lang. Magaganda kasi ng mga laban. Ilang oras ka ba nanonood sa isang araw? Depende. Minsan nga buong araw pa. Parang yung topic lang natin sa math. Alin? Yung direction. Joint variation. Para makita natin ang relation ng joint variation na panonood si Leknek ng TV. Let y be the number of hours Leknek has for his free time, which is 4 hours. And x as the number of hours Leknek watches TV, which is 4 hours. J as the fondness Leknek gets to the TV. From scale of 1 to 10, Leknek rates football watching and baseball watching as 10. So now, let's substitute the value. 4 equals to 8 times 4 times 10. Yan. We will now simplify. 4 equals to 8 times 40. To isolate k, we will need to divide both sides by 40. Get 4 over 40 equals to k. To simplify, we will have 1 over 10 equals to k. 1 over 10 as the constant of variation. May point ka dyan. Oo nga, no, related pala yung direct variation sa pananood ko ng TV. Oo, kaya dapat bawas-bawasan mo yung panonood mo ng TV. Sabagay, para makapag-aral natin ng anong maayos. Tama ka dyan, Lou. Sis, bakit 3 na yun?
friend Mylene have? We will use direct variation. Para makuha natin kung paano na-relate ang pag-Facebook na ito, gagamitin natin ang formula y equals to c times x, or simply direct variation formula. Let y be the number of online, which is 53, and x as the number of friends Mylene has, which is 1,116. Ngayon, papalitan natin ang mga ginawa nating mga given dun sa formula. Y at 53 and x at 1,116. Nabuo na natin ng 53 is equals to k times 1,116. Now we will solve for the value of k, the constant of the variation. I-divide natin both sides by 1,116 para ma-isolate ang k. over 1,116 is equals to k, or simply 1 over 21 equals to k. Yan ang constant of variation ng pag-Facebook ni Mylene. 1 over 21 is equal to k, or the constant of variation. Will rise from the ashes. Oo, tama yan. So, paano nag-use mo na yung relation ng direct variation sa mga friends mo sa Facebook? Oo, sobra. The number of tweets on home tab varies directly to the number of followers we have. We will use direct variation. Power that guides us. When we Natin ang formula y is equal to k times x. Let y be the number of tweets Phoebe have in her home button, which is 1,250 a day. Habang yung x as the followers Phoebe have, which is 250. Now, we will substitute all the given numbers to the formula. 1,250 is equals to k times 250. Now we will solve. To isolate k, we will divide both sides by 250. Cancel sa k. At 1,250 over 250, or simply 5 equals to k, or k is equals to 5. And 5 is the constant of variation. Tama. Ganun pala yun. Oo, ganun talaga yun. The more followers you get, the more tweets you will receive. Kaya pala sabi ko nababasa. At instead, nagkaroon ng relation between direct variation naman natin. Saka yung pag-tweetan ko. Thank you, girl. Ate Nicole, pinapasabi nga pa rin ni Mami bago siya umalis kanina. Maglinis muna kayo ng bahay bago kayo gumawa ng project. Okay. Okay, sige. Hindi ba pwede nag-uusap lang? Okay. Siguraduhin nyo lang na malinis yan mamaya paglabas ko. Oy, tama naman kami sa paglilinis na. Wow, kuya ha. First time mag-alok na kasipagan. Yung totoo rin. Ano na kain niya dyan ni kuya? Teka lang guys, kukuha lang ako ng mga paglinis. Oh, eto na. Oh, sino na dito yung mga madilinis ha? Dito sa dining, sa sala, doon sa may bandang sopa, dito rin sa mga agyo-agyo, tsaka doon sa mga hugatan. Pwede. Sino gusto? Ako. Kami rin. Sige, camera rin. Talaga? Hindi ka noon.
Guys, medyo nakaka-enjoy pala ng magkakita, no? Mas masaya dito yung nagmamak ng floor. Bunsa ah. Malapit ka lang. Ano ba naman kayo? Mas masaya kaya magwalis. Ano ka? Mas masarap kaya magpunas dito. Pawis na ako. Nakakapagod. Ay, nakakapagod pala maglinis. Grabe. Guys, wala ba kayo napapansin sa ginawa natin? Napagod tayo. Ayun pa ang topic natin sa math. Ayun. The time it takes to clean Nicole's house varies inversely to the number of cleaners present. We will use inverse variation. Para makita natin ang relation ng paglilinis namin sa inverse variation, we will use the formula y is equals to k over x para hanapin ang constant variation ng paglilinis namin. So, y, which is the number of hours we take to clean Nicole's house, 2 hours yun. At x as the number of cleaners, which is 6. Ngayon, isi-substitute natin ang mga valueng nakuha natin dun sa formula ng inverse variation. 2 is equals to k over 6. To isolate the k, we will need to multiply both sides by 6. So, 6 times 2 will be 12. At ika-cancel lang 6 sa kabila. 12 is equals to k, or k is equals to 12. 12 will be our constant of variation. Tama. Kaya pala tayo maaga natapos maglinis. Oo. Sa bagay, tignan nyo. Marami tayong nagtulong